Yes mga boss, basta usaping batas, hindi niya yan pinalalampas. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, magandang umaga. Magandang umaga din sa iyo, Ivan, at magandang umaga din sa lahat ng nanonood po sa atin sa maulan na umagang to. So lahat ba nakatutok na sa mga teleseryeng Where Did She Go? Saga? Kahapon, bukod sa mga testimonya ni Sheila Guo tungkol sa paglabas nila ng bansa, usap-usapan din ang pagnonotaryo sa hearing sa Senado. Napag-usapan kasi ang pagnotaryo sa mga dokumento ng counter affidavit didismiss Bamban Mayor Alice Guo. Ano nga ba ang notaryo at mahalaga ba ito? Pag-uusapan po natin yan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, madalas na nagpapanotaryo tayo ng mga dokumento as requirement sa mga nilalakad na government o even personal transactions. Minsan sa gilid-gilid may makikita kang notaryo publiko. Gaano kahalaga po ba ang pagnonotaryo? Nako, alam ko marami po sa atin hindi masyadong binibigyang halaga o pansin ang mga notary public. Pero hindi natin sila dapat isinasawalang bahala o hindi binibigyan ng importansya. Unang-una, para maging notary, kailangan ay abogado kayo. At least dito po sa Pilipinas. Sa ibang bansa kasi, hindi sila kailangan maging abogado. More importantly, importante ang notaryo dahil it converts a private document into a public document. Ibig sabihin, pag ang isang dokumento ay notaryado, may presumption na ito ay authentic at duly executed. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, totoo ang nakasaad dito at totoo na pumirma ang mga taong nakalagay na signatory sa dokumentong ito at kasi humarap sila sa notaryo. At pumirma sila ng voluntary at ang mga third party na nakakita ng dokumento nito, pwede silang mag-rely na totoo ang dokumentong to at ang due execution. So kung nakabenta na po kayo ng lupa o ng kotse o ng motorsiklo, maiintindihan niyo po ito. Dahil para mahirehistro sa pangalan ninyo ang binentang bagay, ipipresent nyo ang notaryadong deed of sale, di po ba? Hindi na kailangan na isama pa ang parehong buyer at seller para patunayan na nagkaroon nga ng bentahan. Pag nakita na notaryado ang deed of sale, malamang ay tatanggapin ito ng Register of Deeds o ng LTO. Kaya't sa ilalim ng rules ukol sa pagnonotaryo at para sa mga notary public, talagang nakasaad doon halimbawa na dapat tumanggi ang notary na nagnotaryo kung sa palagay niya halimbawa ay immoral o illegal ang transaksyon or kung mukhang hindi voluntary ang pagpirma or kung may mali sa transaksyon o kung sa palagay niya hindi talaga yung taong yon ang nagpipresenta ng kanyang ID, parang baka fake yun, di ba? So attorney, paano kung may mali kang linagay na detalye o impormasyon sa pagpapanotaryo? Pwede ka bang may pananagutan sa batas at madadamay pa yung abogadong nagnotaryo? Ay kung may mali kayong iniligay na information sa dokumento at sinumpaan nyo to, di ba? Pag nakita yun yung notary, subscribed and sworn to, kayo ay nagbigay ng oath. Ito ay material at ang dokumento ay required by law. Pwede kayong makasuhan ng krimen ng perjury. At huwag niyong baliwalain dahil hanggang 10 years po ang penalty for perjury. Hindi naman automatically na magkakaroon ng liabilidad ng abogado niyong nagnotaryo, although, di ba? Pero tulad ng sinabi ko, sa ilalim po ng rules ng pagnotaryo, kung alam nga ng notary na mali o kasinungalingan ang sinasabi ng affiant, o kung mga napipilitan lamang pumirma o mali ang transaksyon, o mukhang hindi siya ang naong nandun sa kanyang ID, dapat ay tumanggi siyang magnotaryo. At kung nagnotaryo nang may pagkukulang siya, pwede siyang maharap sa disciplinary action, itong notary tulad ng suspension, even disbarment, depende sa gravity ng sitwasyon. Worse, pwedeng magkaroon ng criminal case for falsification of a public document ang isang notary. Halimbawa, kung nagnotaryo siya ng isang huling habilin, huling testamento, at pinalabas niya na tumestigo ang isang tao na hindi naman pala tumestigo in real life, absent pala nung pumirma. Criminal case po ito na hanggang 12 taon na kulong at hanggang 1,000,000 piso na fine. So needless to say, pwede ring matanggalan ng komisyon ng isang notary public kung may kalokohang ginawa ito. So it's bad to tell a lie. In any case, ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby.